Tsaga. Astig. Student athlete is soft. Malakas. Gayot. Discipline. Magaling. Fighter. Student athlete, panalo. Bayani. Magic. Bobo. Bobo. Student athlete. Osta. 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 Mga atleta, mga mag-aaral ng mataas na paaralan ng Ateneo de Manila na dinadala ang pangalan ng ating paaralan sa mga timpalak at mga laban sa palakasan. Mga mag-aaral na bagaman kapuri-puri sa kanilang mga angking galing, sa kanilang mga iba't ibang larangan, ay nataguri ang mahina sa akademiko o sabihin natin sila'y nasasabing bobo. Pero totoo nga ba ito? Totoo nga ba pagdating sa pag-aaral ay wala silang ibubuga? Hanggang sa palakasan nga lang ba sila mahusay? Ating talakayin ang isyong ito. Nagtanong kami sa iba't ibang estudyante na hindi atleta upang alamin kung totoo nga ba ang nosyon na may kahinaan ang mga atleta sa larangan ng akademiko. Sa aming pagsisiyasat, natuklasan namin na 2 sa 5 pinagtanungan namin ay sumang-ayon sa nosyon na may kahinaan ang mga atleta. Sa kasalukuyan, sa 297 atleta ng mataas na paaralan ng Ateneo de Manila, 102 dito ang may bagsak na marka sa isa o higit pang asignatura. Habang 48 naman ang mga estudyanteng atleta ang mga may karangalang pang-akademiko. Upang malaman ang buhay ng estudyanteng atleta, nakapanayam namin ang ilan sa kanila na mayroong bagsak, pasado at matataas na grado. Anong iyong pangalan? Cholo Season. Si Tommy Rivera. Charles Alex Rodriguez. Saan koponan ka kasama? Paya Team Basketball. Volleyball team ng Ateneo. Junior UAAP Basketball Team. Gaano kadalas at katagal ang isang ensayo? Araw-araw, alas 6 hanggang alas 7:30. Monday, Wednesdays, Fridays yung training namin. 3 beses sa isang linggo. Mga 3 oras kada training. Araw-araw, 2.5 hours. Sa isang normal na araw na may ensayo, gaano karaming natitirang oras para mag-aral sa bahay? 10 minutes. Mga nakakauwi ako 9:30, pagod na pagod sa biyahe. Tapos, pahinga ako, mga hanggang 10 o'clock, kain, ganyan. Tapos, hindi na, simula ng aral. Depende na kung anong oras ako matapos, mga 12, 1, pero pinakamaaga ko ng mga 11. Hanggang 2 oras. Or mas mababa. Paano mo nababalanse ang mga responsibilidad mo bilang isang estudyanteng atleta? So, totoo lang kasi, hindi naman talaga ako nag-aaral. Parang nakikinig lang ako sa klase araw-araw. So, yun lang. Balik, sobrang sinusubukan lang intindihin yung tinuturo sa klase. Tapos, yun na yun. Tapos pag nagpapatuloy yung mga klase ko sa akin, yun na yung parang review ko. Siguro ano naman, pursigido lang ako, kaya iniisip ko palagi kailangan na responsibilidad ko yung pagsabayin talaga to. Tsaka ginusto kong gawin to, kaya kailangan panindigan ko. Yun yung iniisip ko para mapagsabay ko sa mabalance. Unang-una, alamin ko yung aking schedule. Alamin ko kung ano yung una kong dapat gawin. Gagawin ko muna yung mga homework sa mag-aaral para sa mga quiz. Ano nang pakiramdam mo sa loob ng paaralan pagkatapos ng ensayo noong nakaraang araw? Madalas, inaantok, pero siyempre, kailangan makinig. Kasi nga, di ako sanay nag-aaral sa bahay. So, nakikinig. Tapos, yun lang yun.
Kailangan makinig eh. Nakakapagod, pero kailangan. Sa umaga antok, pero inigising ko na lang sarili ko, kaya kailangan alert ako sa class at nakikinig pa rin. Hindi ko na pinapansin yung pagod.